Hello everyone, pangalan ko po ay Moral Coach. Pwede niyo po akong tawaging Anthony. At ngayon, pag-uusapan natin ang conditional control structure sa Java. Ngayon, una, ano nga ba ang conditional control structures? Ang conditional control structures ay nagbibigay abilidad sa atin upang baguhin ang ordering ng statements natin sa ating program. Basically, kung paano yung pagkasunod-sunod ng yung code natin. Basically, yun lang. Yan. Pag-uusapan natin tong image na to mamaya. Pero, ngayon, pag-usapan muna natin ang specifics. Okay? So, ang conditional control structure specifics, sabi dito, ang conditional control structures ay programming constructs na nagdadirect ng flow of code execution sa pamamagitan ng pag-evaluate ng condition na nagre-resulta sa true or false value and then executing a specific block of code o nagsaselect ng ibang path na based dun sa outcome na yun. Right? So, balik dito tayo sa image na galing sa technical blog. Let's say, imagine natin na itong kulay blue na block na, itong kulay blue na circle na to is data. Mga user input, mga ganun, right? Then, ang data na yon ay travel dito at pupunta dito sa condition block na to. Ngayon, ikaw magsaset ng condition, right? Kunyari, if user inputs number above 18, punta ka dito sa block na to. Kung below 18 yung user, then magta-turn out as false and ito yung magra-run na block. So, yan lang naman, right? Hindi naman siya ganun kakomplikado. Balik dito sa slide na to, makikita nyo naman na merong two types ng control structures. May decision control structure at may repetition control structure. Yung decision control structure, imagine nyo na lang na parang normal lang. Right? Pipili siya kung true ba yung statement or false, right? Ang repetition naman is ganoon lang din pero nauulit mo yung decision block. Pakita ko sa inyo yung example. Dito sa next slide, makikita nyo na may dalawa. Ito yung decision control structure, which pinakita ko naman kanina lang. So, gets yun na yung nangyayari dyan. And dito naman sa repetition, as you can see, pag naging true yung condition, magra-run siya ng process block, then uulit siya. Okay? Pwede siyang, yung repetition control structure, pwede mong gamitin siya sa, kunyari, sa mga would you like to choose again, right? Mga pinapaulit yung tanong. Ngayon, punta na tayo sa main focus talaga which is the decision control structure. Merong three types ng decision control structure, which is the if statement, if-else statement, and the if-else-if statement. Ngayon, meron akong may ginawa akong code, demo code lang naman. Simple lang siya, hindi naman siya ganun kahirap. Para lang ma-gets nyo lalo yung pinipresent lang. Ngayon, kung nakikita nyo sa screen, ito ay example ng isang if code, isang if statement. Ngayon, ang in-input ko dito is age equals 18. Ngayon, ang gagawin ng code is mag-print out ng enter your age. Then, sa next line ng code is
dun mag-input yung user ng int nila or yung number or yung age nila. Right? Ngayon, ang user age, ito yung ang age ng user, basically. Ngayon, ang age is yung requirements. Actually, palitan natin to into required age. Right? Para mas madali nating magets yung nangyayari. Ngayon, i-run natin yung code. Actually, required age. Yan, ayos na. Ngayon, pag nirun natin yung code, maglalagay tayo dito ng, dito natin i-input yung number or yung age natin. Kunyari, let's say 10 tayo. Baby pa lang tayo. Ngayon, pag in-enter ko to, end agad yung code. Okay? Walang sasabihin iba, walang ano. Kasi, very simple lang siya. If statement lang siya. If code lang. Ngayon, pag nirun natin ulit, at sinabi natin 18 tayo, maglalabas na siya ng you are old enough to vote. Yun lang. Kasi yung nangyari dyan is, i-translate natin to sa English. Kung ay sa Tagalog, kung ang user age is greater than or equal to required age, then ipiprint niya to. Kung hindi naman, kung ang user age ay less than required age, ito lang yung mapiprint. End code. Kasi hindi na meet yung requirements para dito sa line ng code na to. Yun na. Ngayon, moving on to the if-else code. Dito. Sa if-else code, makikita nyo dito is ngayon, needed cache. Pero naman tayo. Age naman. Para may diversity. Wow, diversity. So basically, ang nangyayari din dito is ganun lang din. Ang needed cache is 100. Kunyari, bibili ka ng Yum Burger. Dalawang Yum Burger. Diba? 50 na yung Yum Burger. Kunyari, needed cache mo para sa dalawang Yum Burger is 100. Kasi 50 plus 50 equals 100. Yay! Parang bata yun, no? Okay. So, dito, magpiprint yung code ng input number. Dito, maglalagay yung user ng input nila. Ito yung nagdidikta na para makapag-input yung user. Ngayon, dito sa itagalog ulit natin to para mas magets nyo. Kung ang number is greater than or equal to needed cache, i-print mo ang ito. Kung hindi, else, ito yung i-print mo. Gets? Yan, try natin. Print natin. I-run natin yung code. Input number. Let's say, 90 lang pera natin. Hindi mangingi pa tayo ng 10. Okay? So, you don't have enough cash. Kulang tayo ng 10. Ayan, imagine natin, na malimos tayo. Makakuha tayo 10. Bang, 100 na. You have enough cash. Yun lang. Meron na tayong dalawang Yum Burger. Yay! Ngayon, moving on to the if-else. Wait lang. If-else-if statement. Eto, medyo, hindi naman siya ganun kahaba. Nilagyan lang natin yung if. Dapat, pag gumagawa kayo code, is lagyan nyo ng else. Pawalang yung else if. Okay? I mean, pwede naman, pero mas magandang may else. Para may anong tawag yan? May pagpipilian yung code mo kung ano mangyayari. Right? Kunyari, wala dito sa options na to na yung mangyayari. Eto na lang ipiprint niya. Right? Para may ilalabas pa rin kahit pa paano. Kasi pag wala to, tapos hindi to na-complete, hindi nakapasok sa requirements yung
data, hindi pasok sa conditions. Tawag dito yung condition. So, basically, ito yung condition block nyo pag gagawa kayo flowchart. Kung di siya pasok sa kahit saan dito, mag-end lang yung code. Walang sasabihin kahit ano. So, try natin. Run natin yung code. Okay, run natin yung code. Ano nangyari? Ayan. Hindi lang napindot. My bad. Ayun, choose tayo ng number. 1. Second number. 2. 1 is less than 2. What? Ayan. Paano to nangyari? Paano? Sabihin nyo. Nagtanong yung teacher. Ngayon, ang nangyayari dito is Tagalog natin ulit para mas madali. Right? I-print yung code, i-print to. Then, dito mag-input yung user. Okay? Gets nyo na yan. And, kung ang number is less than number 2, which is yung second number, ang number is yung first number na nilagay natin. Actually, wait. Clear out natin to para mas maganda tignan. Ang nilagay natin, 1, tsaka 2. Kung ang number is less than 2, which is correct, less than 2, ito yung lalabas. Number is less than 2. Ay, number 2. Yung second number. Which is correct. 1 is less than 2. Ayan, try natin. 2. Unang number natin. And 1. 2 is greater than 1. Correct ba yan? Correct. Kasi, ang nangyari is, kung hindi to nag-succeed, kung di pasok yung data dito sa condition na to, then, pupunta siya dito. Ngayon, inanalyze ng code natin kung ang number ba ay greater than 2. Ngayon, dahil ang 2 is greater than 1, ito yung pinrint niya. Which is the number is greater than 2. Second number. Sorry. Which is correct. Right? 2 is greater than 1. Ayan, itong last piece of code. Kasi diba, ang ginawa natin kanina, ay yung pinag-usapan natin kanina, pag walang else, let's say walang else, tanggalin lang natin to. Then, nirun natin yung code. Yan, anong mangyayari kung 1 plus 1? Wala. Walang nalabas. And lang yung code. Ayan, kung niredo natin, which is, dito, kung 1 tsaka 1 nilagay natin, 1, oops, my bad. Sorry, small technical issue lang. Inayos ko lang to. Ngayon, run ulit natin code. Ngayon, 1 and 1, yan nalalabas. 1 is equal to 1. Which is true. 1 is equal to 1. Kahit anong number lagay natin yan. 100. 100 equal. Right? Ulit. 20. 10. Ganon. Alright. Gets nyo na yan. Gets nyo na ang if-else-if code. Ngayon, sa next slide. Ngayon, sa, nakita nyo naman, dito tayo sa next slide. Nakikita nyo dito sa screen ko, na merong nested code. Ayan na yan. Dito muna tayo sa nested code statement. Ano ba ang nested code? Ang nested code ay, basically, imagine yung, if statement. Wait lang. Nasa ba screen? Baliktad pala. If statement to. Ngayon, meron pang isang if statement. Parang if-else-if statement to. Ay yung, sama. If-else
statement. If-else if statement. Yun. Basically, ganun lang siya. Pakita ko. Ayan, anong nangyayari dito sa code na to? Ang daming nangyayari. Ang laking diferensya laban dito. Pero, very easy lang naman. Understand to. Very simple lang siya. Okay? Ayan, ang nangyayari dito is, oops, sorry. Eto, wag muna natin pansinin. Etong dalawa na to kasi, para lang siya, looping. Para sa example. I-run muna natin code. Enter your age. I'm 18. You're under. Oh, mali. My bad. Lagyan natin ng equals. Yan. Ayan. Lagyan natin ulit 18. Ayan. You're 18 plus. Okay? And would you like to choose again? Yes, I would. Ayan. Naulit natin. Looping. Right? Ayan. Saan dito ang nested statement? Ito. Ito ang nested statement dito. Isa siyang if statement na nasa loob ng isa pang if state. Taran! Ayan. Ano nangyayari dito? Explain natin. Print mo, let's say, teacher ako, hindi, boss ako, then, tong code is tagagawa ko. Print mo enter age. Bang! Pinrint niya. Dito maglalagay ang user. Ito na yung nilagay ng user. Ngayon, kung ang nilagay ng user is less than, greater than, or equal to 18, i-print mo to. You are 18 plus. Ayan, sunod. Pagkatapos mo ipatakbo to, pagkatapos mo i-print to, i-print mo din to. Would you like to choose again? Yes or no? Ayan. Dito, ulit maglalagay yung user. Then, dito na yung nested if statement. Nested if, ang sinasabi ng nested if statement is kung again, which is this, ito yung again. Dito ito ulit yung input ng user, which is ito. Ito yung input ng user. Ito yung scanner. Kung ang again is equal to yes or y, so pwede, ibig sabihin nun, pwede mo lagay lang y. Para lang to may safeguard. Para lang kunyari, ayaw mo maglagay ng ES kasi tamad ka. Diba? Para, bang. Enter. Bang. O, diba? Nangyari. Ulit natin. 18. No, I do not. Bang. Thank you. Wow. So good. Ngayon, balik tayo. Kung ang input ay yes or y, continue po to. Ngayon, ba't ko sinabi, balikan na lang natin to? Kasi basically, ang nangyari dyan ay i-continue mo ito ulit. I-continue mo yan. Habang true ang nangyari dito. Kasi, okay, imagine natin to as a flowchart. Actually, wag na natin imagine na flowchart kasi di ko ma-record yung yung Paint, Microsoft Paint. Nahihirapan ako sa OBS. Nakalabas lang black screen. So, sorry about that. So, gawin na lang natin, explain na lang natin to. Habang true, ito. Kita nyo ba sa screen ka? Habang true to, print mo to, print mo yan. Yan, input user, yung user input. Kung ito ang nangyari, balik ka dito. Continue mo to. Yan, pumalik siya. Yan, while true, blah, blah, blah. Ngayon, if, else if,
nag-no ang user, ang print is yung to. Thank you for using age checker. And i-break niya. Break na sila. Oh no. I-break niya yung code. Titigil niya na. Wait lang, gawin natin static. Yan. If ang user is hindi naglagay ng input, valid input, kunyari, 18 lagay natin. 18 plus. Ngayon, pag di ko pinindot, yes or no, oo. Bang. Exiting. Nag-exit na yung ko. Ayaw niya na. Tumigil na siya. And, what if, hindi siya 18. Ito ang print niya. Else, ito yung sinasabi ko about else, na, para may ilabas yung code kahit papaano, kahit di nakapasok sa kahit anong requirements. Ito yung ipaprint ng code. You're under 18, would you like to choose again? Ganun pa rin. Ganun. Lagyan natin. Log tayo. Bang. You're under 18. Ayan. Since nandito na tayo, wala na tayo dito. Kalimutan na to. Nandito na tayo. Dito lang ang focus. Ayan, ang nangyayari dyan is pinrint niya to. You're under 18. Pinrint niya din to. Would you like to choose again? Yun pa rin. Anong pa rin dito? Pero nandito na. Ba't dinalawa ko? Kasi pag wala yan, hindi niya to ipi-play. Kasi ang nangyayari dyan is pag ganun yung code, pag ganun niya nirarun, pababa. Paano yan babalik dito? Kung nandito yun, yung code. Nandito siya. Paano siya babalik dito? Kasi, pababa. So, hindi niya magagawa to. Kaya, inulit ko na lang. Gets? Ayan. Punta tayo sa mga common mistakes. Actually, common mistake lang naman. For me, common mistake ko, is, pakita ko sa inyo. Since tapos na tayo dito, is tanggalin na natin. Ginawa ko lang comment siya para hindi na siya mabasa. So, madali lang siyang ganitoin. Charan! Ganun lang. Pwede natin tong gawing else if statement. Hindi na lang else. Pero, mas madali na lang gawing else. Pero, kung gusto nyo pahirapan sarili nyo, pwede naman. Nakaka-caps lock ako. So, yan. Kung kinod natin to, number. Ayan, naka-fill out na. Diba? Binabasa talaga ako ng AI. Boom. Pwedeng gawin ganyan. Which translates the same. Kaya, gamit niyan, pwede din yung gawing, ano to. Pangalan nito? Else statement. Yan. Di ba binabasa talaga ng AI? Oh my gosh. AI is taking over. Yan, kung nirun natin ng gold, blah blah blah, number, 100, ganon. Okay. Yung common mistake na nangyari dito is, ito yung ginagamit. Don't do that. Kasi, ang basa dyan is, number is number 2. And mali yun. Number isn't number 2. Number is equal. Ganito yung equal sign. Hindi siya ganito. Kasi pag isang equal sign lang, meaning lang yan is is. Ito, nangyari dito. Punta tayo sa taas. Required age is 18. Dito, number is equal to number 2. Ayan natin. Yan, nagre-red line pag isa lang. Ngayon, nangyayari dito, since ito na nalagay ng AI. Nako.
Yun, lagay natin. Error. Kasi, ba't nag-error? Into. Nilagay ko string. Nilagay ko letters. Wala na. So, wala din kwenta to. Kasi int lang pwede ilagay dito. Kung nilagay natin string dyan, let's say, nilagay natin string. Oops. String. Next line. Tandaan niya, very sensitive to. Sa pagdating, very sensitive ang Java sa pagdating ng capitalization. So, be very careful. Ngayon, di na gumagana kasi string na siya and hindi naman comparable ang numbers sa words. So, bawal na yan. And, ano pa ba? String. String. Ano ang string? Ay, string. No, wait. Switch. Sorry, nalito. Sorry. Ayan, ano ang string? Ito. Basically, imagine nyo mga if statement, if else, if. Ganun lang din. Pero, mas madali. Pero, may limitations. Trade-off. Ang if, else, if, blah, 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 mas mahaba siya, mas medyo complex. Not that complex, pero medyo mas mahaba siya. Compared sa switch, which is very simple. Ano ba ang switch? Ganun lang din. Parang, ito. Kung case 1, ito. Kung nilagay ang user, print kaya natin, no? Ano lang to? Demo na ginawa ko siya para sa assignment. Ngayon ginagamit natin for educational purposes. Yan, lagay natin dito. Gusto ko gumamit ng grab card. Bang. Gusto ko umulit. Yes. Gusto ko MTB. Wag na yan. Masyado na mahaba. Hindi ko naman pinapakita ko dito. Explain ko. Ayan, ang nangyayari dyan is itong switch. Dapat lagyan nyo ng switch. Choice. Ito yung choice. Ngayon, kung case is 1, which is ito. Lagyan natin 1. Kung nilagay natin dito, MTUB. Hindi siya gagana. Kasi, pwede mo lang dito lagay is, I'm pretty sure is just numerical. Pang. Kasi, hindi siya gumagana kasi, int. Not sure about sa switch numericals. Very sorry guys. So pwede ang string dito sa case. Very sorry. Pero kung gusto niyo number, mas madali ang number. Kayo bahala. I don't care. Ano nangyari dito? Kung nilagay ng user IMTV dito sa choice, ito yung lalabas. Right? Kung nilagay natin dito if statement, kung ginawa natin tong if choice is MTV, then print this. Yon, within my nested if dito sa switch, which is, ito lang yung pangalanan. Yung try again. Alam nyo na yan. Yan lang. Pero ang limitations ng switch is, bawal nyo siyang gamitan ng mga OR statement. So, kung yan lang, kung ganito lang, kung MTV, yun lang talaga. Bawal nyo, kung nilagay ko dito capital MTV,
invalid siya. Invalid na siya. Bakit? Kasi hindi siya nagmamatch dito. Kasi, ang Java ay case sensitive. Alright? Ulitin natin. Case sensitive. Ayan. Yan lang. Ito yung default na dapat lalabas. At basically, ito yung else statement. Kung walang nangyari dito, ito yung else version ng sa switch. Else version sa switch. Pero overall, ganun lang din. May limitations ang switch, pero madali. At ang mga if-else statement mas mahaba, mas medyo complex, pero mas malaki yung nagagawa mo. Kasi dito, bawal mong gamitan ng OR. Try natin Try natin ng OR statement. Yan, lumalabas na agad. Lumalabas na agad ang red line. Red line of death. Lagyan natin capital MTUV. Oops. Nakakaps lock pala ako, kaya pala. Sorry. I'm so sorry. Yan. Kahit di na yan i-fill out, naka-red line na talaga yan. Kasi, bawal ang OR statement. Bawal yung mga OR statement dito. Kaya, para gumawa ulit ng, kung gusto nyong, ng OR statement, ulitin nyo to. Copy and paste nyo to. Copy nyo. And paste. Medyo magulo lang. Sorry na. Gawin natin aesthetic. Lagyan natin ng MTV this time. Naka-redline siya kanina kasi duplicate. Ba't basagin yan? Nako. Sorry guys. Kinapin paste ko lang kasi yung mga code ko. Kagabi ko lang yan ginawa. Gabi ko ginawa ito eh. Oops. Kasi bus pala to. bus pa talaga to. Sorry. So, ito pala yung bus. Then, ito ay MTUV actually. Dito ang MTUV. Mali. Mali nilagay ko. Kala ko ito yung MTUV. Ngayon, run natin tong code. Bus again. Kasi, nagre-redline to. Why? Because meron ng bus again. So, lagay natin bus again to. Para iba siya. Redline natin din. Kasi, iba na to. Run natin. Bus. Gusto natin mag-bus. Oops. Bawal na pala yung 1. Bus. Bang. Would you like to choose again? Yes. Ngayon, lagay natin yung capital. Bus. Ngayon, naglabas na. So, what have we learned sa switch? Kung gusto nyo maglagay ng OR statement, gagawa ulit kayo ng isa pang case. Yun lang naman. Wala na tayong pag-uusapan. Thank you for watching, and I hope you like and subscribe. Sorry if may mga technical issues. Sorry if medyo magulo yung pag-explain ko. Yan lang naman. Thank you. Bye-bye. Hi guys, quick edit lang. Habang nag-edit kasi ako ng video, nalaman ko na pwede pala lowercase ang sagot. So, lagyan nyo lang nito. And make sure na yung ilalagay nyo dito is lowercase din. Since pag naka-capital yan, yung in-input nyo na pag naka-capital yan, pag naka-bus, ganyan, magiging invalid na. Kasi, yung binabasa ng code is naka-lowercase na. So, kung nilagay yung bus, naka-lowercase na nga. Tapos ito naka-capital. So, iba na yung basa. So, pag nakaganyan na,
Then, run natin. And nilagay natin is capital. Ang mangyayari is, gamit nito is magiging lowercase na. To lowercase. So, i-enter natin. And, ayun. Nakainput na. Yun lang naman. Bye!